ating kabataan. Sabi niya, ako'y nag-pray ng pagka-graduate ko, magkatrabaho agad ako. Maraming mga walang trabaho eh. At ang pinag-pray ko, yung trabaho na Lunes hanggang Biyernes, para Sabado at Linggo, yung pahinga at paglilingkod kay Lord, hindi maapektuhan. At sabi niya, talagang totoo yung bucket list. Dahil sinulat ko yon, agad-agad ako'y natanggap. Palakpakan niya natin ang Panginoon sa bagay na yun. Totoo po yun. Na ang Diyos ay may nakalaang pagpapala sa atin pong lahat. At isa sa mga pagpapala na tinatalakay po natin ng mga nakaraang buwan, yung blessing of relationship, blessing of finances, blessing of freedom. Ngayon naman, tinatalakay po natin is the blessing of security. Kung may isang bagay na kailangan natin, yung tayo payapa makakatulog, mapayapa tayo sa ating buhay kasi secured ka. At nung linggo, pinag-usapan po natin yan, that we have security in the Lord. Ano man ang patangka ng kaaway, ano man ang mangyayari sa paligid mo, in Christ, you are secured. At importante po yun. Ngayong umaga po, ang pag-uusapan naman natin ay halaw po sa salita ng Panginoon na pinahayag ng Diyos kay Haring David po. Nung panahon po na siya po'y dumadaan sa mga problema ng kanya pong buhay. Alam naman natin ang story ni David. Si David po ay isang batang pastol na nagpapastol ng mga tupa po niya. Wala siyang kamalay-malay na sa kabuang plano ng Diyos, siya ang ipinalit ng Diyos kay King Saul. Nasa trono na pa si King Saul noon, pero as far as God is concerned, he was no longer the king. He was no longer the king. Sa 1 Samuel chapter 8 ay sinabi yun na yung hiningi nila na hari ay kanilang dating araw na pagsisisihan nila. Ano po? At yun yan nangyari. Hiningi nila si Saul, pinagsisihan nila. At ang ginawa ng Panginoon, pinalitan si Saul, ang pinalit si David. Pero wala pang alam si David. At nung hinahanap yung kapalit, pumunta sa bahay ni Jesse na tatay ni David, lahat ng gwapo, malaking katawan, magandang arrival, yun ang hiniharap. Yun ang hiniharap po ni Jesse. Si David na bata, maliit, hindi na iniharap. Disqualified na agad siya sa harapan po ni Jesse na tatay. Pero sa puso ng Diyos, hindi disqualified si David. Kaya siya po ang inanoint na hari. At alam po ninyo, nung siya po ay naging hari na, hindi naman puro tagumpay ang nangyari. Nakaranas siya ng mga kabiguan. Nakaranas siya kung mawa siya ng kasalanan. Napahiya siya, nalaman po ng lahat. At dahil po doon, yung kanyang project na magtayo ng malaking templo para sa Diyos, hindi po pinahintulutan ng Lord na siya makapagtayo. Ginamit po ng Panginoon yung anak na ni David. And it was a big hurt at sa failure kay Haring David. Ang sinasabi ko po ay ganito, ang buhay ni David ay makulay. Ngunit sa kanyang paglalakbay, hindi po siya yung taong wala pong emosyon. Sa Psalm 139 verses 13 to 16, this is one of the many occasions where David was very honest with his emotion. He is saying here his struggle about his insecurity. Alam niyo, pwedeng secure yung kaharian tulad ni David. Secure yung trono tulad ni David. Pero siya as a person was living an insecure life. Kaya po ngayong umaga, yan po ang ating pag-uusapan po. Sabi po sa verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. Ang sabihin ni David po yan, ito po yung nare-recover niya na po yung kanya pong insecurity. Alam niyo, pwedeng ikaw'y napakaganda mo, pero may insecurity mo ang laki. Pwedeng mayaman ka, pero ang taas ng insecurity mo. Pwedeng ikaw ay may pera, pwedeng ikaw ay makapangyarihan, pero ang taas ng insecurity mo. Ito yung naranasan ni David. He only recovered it in these verses, and he was expressing na nang maunawaan niya kung paano siya nilikha ng Panginoon. Nung maunawaan niya kung gaano kahusay ang Panginoon na lumikha at kumilos, na pagsama-sama niya ang lahat ng bagay tulad ng sinabi sa Romans 8:28, all things work together for good for those who love God, then he recovered his sense of security. Today, yan ang pag-uusapan po natin. You may have wealth, you may have power, but if you have problem in understanding who you really are, this can cause a lot of trouble. Kaya ang pamagat ng ating mensahe, pakibasa nga po, pakibasa. Pakiulit po. Are you secure for who you are? According to studies, ang edad ng bata na 3 to 4 years old, they are starting to ask that question. Sino ba talaga ako? Who am I? They start to ask that very important and nagging question. Sino ba ako? Am I really important? Am I needed? Alam nyo, nakakatuwang malaman na ultimo mga bata po, dumadaan po sa kanyang po mga tanong sa isipan.
Kung minsan sa mga pagkakataon natin buhay, tayo man po mga kapatid, we ask the same questions. And we did not realize that young as 3 to 4 years old, they're starting to ask that question in different ways. Questions like, who am I? Who needs me? Who cares about me? Alam niyo yung bata po kapag umiiyak po yung sanggol, umiiyak, hindi ko pwede, bayaan mo, titigil din yan. Hindi ko pwede yun. Pagka ho ganun, ang ibig sabihin nun, hindi ka mahalaga. Hindi mahalaga yung pangangailangan mo. Kaya kapag ang sanggol po umiiyak, kailangan lapitan. Kapain yung, yung lampin. Wala na yata gumagamit ng lampin ngayon. Ano na ngayon? Diaper. Kung basa, palitan. Kung hindi basa, tignan mo naman, baka may kumagat na langgam. Okay? O insekto. Pag wala pa rin, tignan mo kung kailang huling beses siya kumain. Baka gutom. Alamin mo kung anong posibleng dahilan ng kinaiiyak. At pagka wala kang makitang dahilan kung naiiyak, ay kausapin mo siya. Sabi mo, anak, I have already attended to you. I will go back to you kapag ikaw ay tumahimik na. And that is enough. Yan namang bata na pagka umiyak, kinagagahol ka. At hindi ka na makaalis sa tabi niya pag umiiyak. Yan naman lumalaki na ang pakiramdam niya, siya lang ang importante. So yung isa, kapag hindi mo pinapansin, hindi siya importante, ang utak niya. Yung isa naman, pag siya na lang ang buhay mo, hindi ka na makaalis doon sa anak mo, ang pakiramdam niya, siya lang importante sa buong mundo. Ang problema niya, pag lumaki niyan, self-centered person yan. So ibig sabihin, as early as infant, 3 years old, 4 years old, they began to ask those questions. Kaya po, importante po ito. Si David, during the times of trying moments in his life, he was attacked by Satan tungkol sa kanyang security, tungkol sa kanyang pagkatao. Am I really needed in the kingdom? Yung kanyang anak si Absalom, nagkudeta sa kanya. He struggled. He struggled. Yun lang aking mga anak, sinasabi ko, anak, pag kayo nag-asawa, aalis kayo sa bahay natin, ha? Bubukod kayo. Na maliliit sila, ganun po, lagi-lagi. Aba, kamakailan po this week, nagkausap kami ni Clarence. Sabi ko, anak, pag tandaan nyo, ha? Pag may asawa ka na, bukod ka. Sabi ni Clarence, sinabi mo yan, Papa, ha? Iiwan ka namin. Ikaw lang dito, saka si Mama. Bigla ako nakadama ng takot na kami lang dalawa. Naramdaman ko tuloy yung naramdaman ng mga nag-emptiness na yung aalis na yung mga anak. Ano po? Alam nyo, in different ways, we are attacked by our sense of security. Kaya importante po, either problem economically, problem sa relationship, dahil sa mga changes na wala tayong control, we are attacked sa ating sense of insecurity. Kaya ngayong umaga, it is important that we have to establish that we are secured for who we are. How did David express that or reach that point na he became secured for who he was? Tignan po natin. Sabi po sa verse 13, for you created my inmost being. The key word there, ladies and gentlemen, is inmost being. The being. Mga kapatid, mga minamahal, si David, he was able to recover his problem with himself because he began to learn to celebrate yung kanyang identity. He began to celebrate his identity. Sabi niya, you created my inmost being. Alam niyo, wala nakakakita ng totoong ikaw. Yan po yung nasa loob mo, beyond your skin. Inside your body and mind, that's you. Ano sinasabi po ng talata ng salita ng Panginoon ngayong umaga, what makes you important is now how you look and what is the color of your skin o ano laman ng bulsa mo. What makes you important, what makes you lovable is because of what's inside you. And what is inside you and inside me? Well, ang sabi po ni David, you have created. How did God create David and his inmost being? Well, ang sabi ng Genesis chapter 1 po, He created human being in His own image. Genesis 1:27. So God created mankind or man in His own image. In the image of God, He created him. Lalaki lang ba? Nilinaw. Yung him doon does not refer to lalaki lang. It refers to mankind. Yung man doon does not refer to male. It refers to mankind. Nilinaw ko ano yung mankind. Male and female, He created them. Meaning, both man and woman were created in the same image of God. Wow!
Your identity, ladies and gentlemen, lies on the fact that you and I are created in the image of God. Ibig sabihin, kung ano ang puno, yun ang bunga. Can you hear other amen? Imagine, ang Diyos mismo ang pinagkuhanan ng pattern ng pagkalika sa iyo. You must be very special. Sabi mo sa katabi mo, you must be very special. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, the Lord speak to you. Maraming pagkakataon sa ating buhay, sinusukat natin yung ating halaga, importansya sa ating pong accomplishment. Kaya pag tayo ay tagumpay sa trabaho, sa career, you feel important. Problema ho yan. Because you cannot be secured. Anytime, anything can happen sa ating ekonomiya. Ano po? O sa iyong personal economic life, status. If you are drawing your sense of importance dyan sa iyong career, problema yan. O kaya, ikaw, you feel good about yourself dahil sa mga anak mo. Yung bang very proud ka sa anak mo, yung anak mo. Anything can happen sa anak mo. Or yung anak mo can meet some trials. Kaya yung mga magulang, kapag yung anak nagka-problema, tindi ng reaksyon. Hindi dahil dun sa anak kundi dahil sa napahiya siya. Ganun po. Yung anak ay nabuntis, sobrang galit. Bakit hindi siya nagagalit dahil yung anak niya ay nabuntis at mababalam yung pag-aaral. Nagagalit siya dahil wala siyang mukhang ihaharap sa kanya mga kumare-kumpare. Ganun po. Because we draw self-importance doon sa sasabihin ng iba. Mga kapatid, may the Lord speak to us. Si David po, he became king. He became famous. He became powerful. And nagbigo siya. At nung mabigo siya, doon inatake yung kanya pong self-importance and self-worth. At dito po, nakarecover lang siya ng maunawaan niya that what defines him is his inmost being. The fact that he was created in the image of God. No failures can erase that. And therefore, we remain important even if we or our children fail. Can I hear louder amen? Mga kapatid, mga minamahal, the inmost being also refers to the fact that it was God who actually created you so that you can become His workmanship. Yan ang sabi po sa Ephesians 2, 8, 9, and 10. Alam natin, sa Ephesians 2, 8, sabi doon, hindi tayo narita sa sariling gawa, hindi tayo narita sa sariling sikap, hindi tayo narita sa sariling paraan natin, kundi biyaya lang ng Diyos. So recipient ka lang. You have not done anything but to receive. Ano po? Recipient ka lang ng biyaya ng kaligtasan. Kaya wala tayong pwede pagmayabang. Kaya walang maliligtas sa kanyang sariling gawa o sa kanyang pagsisikap, kulang at kapusyon. Naligtas ka dahil natanggap mo yung biyaya ng kaligtasan. At nang matanggap mo na, ligtas ka na, ngayon ligtas ka na, sabi ng verse 10, doon ka ngayon lalong gagawa ng mabuti. Ayun. Noong araw, ikaw ay nagsisikap gumawa ng mabuti para makuha mo yung kaligtasan. Sabi ng Lord, you cannot attain it. Sapagat sabi ng Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Kapuso tayo lahat. Kaya ang Diyos ang bumaba at siya ang nag-aya ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayon, regalo niya yung buhay na walang hanggan. Sabi sa Romans 6:23, but the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Wow! Eternal life, regalo. At sabi nga ng Ephesians 2, 8 and 9, recipient ka ng regalo na. Ngayon tinanggap mo yung buhay na walang hanggan, nasa iyo na yung buhay na walang hanggan, dun ka lalo gagawa ng mabuti. Dahil sa sobrang pasasalamat mo sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Na anumang oras ka mamatay sa langit ka pupunta, because of such assurance, like we studied last Sunday, the more you will give yourself to the good works. At ang sabi diyan, Ephesians 2 verse 10, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Meaning, workmanship. Sigaw kung nga natin workmanship. Pag sinabing workmanship, mga kapatid, ibig sabihin, unfinished project. Unfinished project. So, ibig sabihin, dahil ikaw at ako, unfinished project, ang Diyos ang siyang kumikilo sa buhay natin. And the very fact that it was God, and it is God, and it will always be God who will be at work in me, that's where I can draw my self-importance. Yes, I may look messy sometimes. Yes, I may look problematic sometimes. Yes, I may look ugly sometimes. But the fact is, God is at work inside me. Hallelujah. Kaya sabi ng Philippians 1:6, ano sabi ng Philippians 1:6? Being confident of this, that He who began a good work in you
will carry it on to completion. Hallelujah. Kaya po ang isa pong secured na tao, kahit mabigo, kahit masaktan, kahit po bumagsak, muling tatayo. Kasi secured siya. Hindi siya kayang idapa ng anumang problema sa buhay. Nandyan ho ba kayo? Can I hear a much louder amen? Pangalawa po mga kapatid, kung ating pong titignan po, so una, yung security po natin ay dahil sa tayo nilikha sa wangis ng Diyos, yung inmost being natin, yung ating po sineselebrate na identity, ano yung identity natin? Una, tayo nilikha sa wangis ng Diyos. Nobody can snatch that. Pangalawa, ang Diyos ay kumikilos sa atin upang hubugin tayo maging kawangis ni Kristo. At pangatlo po, yung katotohanan na tayo ay anak ng Diyos. Ano sabi ng John 1:12? Lahat na sa Kanya ay tumanggap, binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Nobody can snatch us from you. You are a child of God. At ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 1, Behold what manner of love that Father has given unto us, that we shall be called the sons of God. How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. It's a great privilege, na tawagin kang anak ng Diyos. Aren't you grateful na ikaw ngayon ay tinatawag na anak ng Diyos? Pumalakpakan lahat talaga ng grateful. Ito ang problema ng maraming Christian. Sa dami ng ating gustong makuha, nalimutan natin, nakuha na natin ang the best gift. Yun yung buhay na walang hanggan, yun yung karapatan maging anak ng Diyos. You are a child of God and nobody can, that's your identity. Hindi yung performance mo, hindi yung magandang komento ng tao tungkol sa iyo. Your identity is the fact that you are a child of God because of Jesus. And that's period. Kaya po kapag ikaw ay nanghihina, namimeras mo sarili mo, paalala mo, I am created in the image of God. God is at work in my life. And though I fail, though I make mistake, I will stand again because God will continue to work in my life. And I am a child of God. Nobody can snatch that from me. Mga kapatid, kaya ginawang kanta yan yung 1 John 3:1, Behold what manner of love that Father has given unto us. Behold what manner of love that Father has given unto us, that we shall be called the sons of God. That we shall be called the sons of God. Tagalog maganda. Tunay pag-ibig ng Diyos sa aking Kanyang pinadama. Tunay pag-ibig ng Diyos sa aking Kanyang pinadama. Ako'y ginawa niyang anak. Ako'y ginawa niyang... Sabay-sabay nga tayo. Tunay pag-ibig ng Diyos sa aking Kanyang pinadama. Tunay pag-ibig ng Diyos sa aking Kanyang pinadama. Ako'y ginawa niyang anak. Ako'y ginawa. That, ladies and gentlemen, is our identity. That is our innermost being. The fact that you are created in the image of God, the fact that you became a child of God, the fact that God is at work in you to continue to develop your character. Yung karakter mo. Huminto ka na sa pagkikipag-compete sa magkano pera ng iba, yung gaano ng katagumpay yung iba. Pagod yun Ang pukusan mo, yung paghubog ng Diyos sa pagkatao mo, sa pananalita mo, sa paraan mo ng pag-iisip, sa pag-uugali mo. In the corporate world, ngayon po, na-realize nila na kailangan talaga mag-invest para sa pagde-develop ng ugali, ng pagkatao ng mga empleyado at opisyalis. Noong mga early days na ito ini-introduce po, talaga pong hindi makapasa sa mga deliberasyon sapagkat hindi ma-quantify sa mga presentation ano ang impact nito sa overall mission and visions ng company, sa output, deliverable output ng mga seminars and workshop that develops the character formation. Kaya dahil doon, nagpo-focus ulit sila ang investment ng mga HR, Human Resource Development, sa skills development, product knowledge, marketing, ganun po. Pero dating sa karakter po, ay hindi ma-quantify.
Pero kahit anong training, ang laki ng pera lang nagastos para doon sa training ng skills, training ng knowledge, medyo ang bagal pa rin. Kaya nung sinubukan, kahit hindi ma-quantify, na maglaan ng panahon at investment para sa development ng karakter ng pagkatao, nakita nila na bigla pong tumaas ang income ng company, biglang gumanda ang working relationship. Why? Dahil po yung inmost being is being addressed. Kaya po, lumabas na po yung salitang, not just the doing, but the being is important. And that, ladies and gentlemen, is our advantage. You are secured for who you are because of your inmost being, your identity. Kaya po, hindi ka tutungo-tungo dahil may mas magaling mag-English kaysa sa'yo, mahihiya ka na. Ano po? O may nakausap ka Amerikano, magaling mag-English, nahihiya ka na dahil magaling siya mag-English. Eh, Amerikano naman, hindi magaling mag-Tagalog, hindi talo mo siya Tagalog. Ganun. Di ba? O may meron mas maputi kaysa sa'yo, mas maganda, mas gwapo. Huwag ka mahiya. Di ba? Ang mga Pinoy, gano'n, nahihiya, di ba? Dahil ang ilong mo ay pango, nahihiya ka. Naku, this leads me to my second point. Look at the words of David sa verse 15. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. The key word is frame, yung kanyang katawan. Alam niyo, maraming tao po na insecure sa itsura ng kanyang katawan, sa kulay ng kanyang balat. Alam niyo, mga kapatid, mga minamahal, we must celebrate our uniqueness. In order for us to recover our self-esteem, our self-worth and importance, we must not only celebrate our being, what's inside us. We must also celebrate our uniqueness. Si David, sabi niya, my frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth. God was involved in forming your body, in forming your face. Huwag mo ikahiya yung mukha mo. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo ikahiya yung mukha mo. Di ba? Huwag mo ikahiya yung binti mo. Huwag mo ikahiya yung iyong itsura sa kabuuan. Iba-iba tayo. May matangkad, may pandak. Di ba? Ito nga, may picture dito, yung tallest man, na-meet yung shortest man on earth. Ayan po, oh. The shortest man in the world and the tallest man in the world met. God has a purpose for both of them. God has a purpose. Huwag yun, di kasi ko matangkad eh. Sabi naman matangkad, ang tangkad-tangkad ko kasi. Aba? Wow! You must celebrate your body, your frame. You must look at the mirror and say, you're beautiful. Amen? I like you. You're handsome. Noong araw po, talaga ang dami kong inubos na pait ng kalooban. Sapagkat pag titingin ako sa salamin, natitignan ko yung aking ulo, naiinggit talaga ako sa mga makakapalang buhok. But when I have learned to accept na ganito ako nilikha ng Panginoon, ang dami kaya na naubos ko ng mga kung ano nilalagay sa ulo ko para tumubo ang aking buhok. Wala pa rin. Yung minsan nga, yung ninong ko, dinalan ako sa bahay. Sabi niya, inaanak, ito, effective ito. Dinala ko aloe vera, yung tanim na, ano ba sa Tagalog, aloe vera? Sabila, yung sabila. Anak, pag inaanak, anya, pag umaga, ipapahid mo ito. Pag gabi, ipapahid mo uli, ganun. Pero habang nagpapaliwanag siya, tinitignan ko yung ninong ko, kalbo yung ninong ko. Sabi ko, Diyos ko, effective ba ito? So, talaga ko, ano na nailagay ko, wala, ano po. Kaya ngayon, nagpapasalamat ako, si Kernel Andaya, may binibigay sa akin shampoo. Sabi niya, maintenance. Ayun, ginagamit ko ngayon. Kaya nami-maintain yung ko konti. Pero maubos man yan, well, I don't draw my importance sa aking buhok. Kung ano ko nilikha ng Diyos, I'm happy. Are you happy? Parang hindi eh. Alam niyo, ang daming lungkot, sama ng loob. Kasi hindi ka masaya kung paano ka nilikha ng Diyos, di ba? And marami mahihiyain, nagtatago. Kung ano ka nilikha ng Diyos, ipagdiwang mo kung ano ka nilikha ng Diyos. Amen? Parang hindi makainin talaga iba. Hirap na hiraan. Siyempre, kung kailangan, kung may opportunity ka ma-enhance, i-enhance mo. O gusto mo lumaki muscle mo, pwede naman yon. That is given by God sa iyo na privilege. Kung gusto mo lumiit katawan mo, di magbawas ka ng pagkain. Ang tiyan mo, bumabawas ka pagkain. Pero yung balakang mo, paano naman gagawin mo doon? Tanggapin mo kung malaki balakang mo. Amen?
Huwag yung pilit ka nagsusuot ng kahigpit-higpit para lumit ang balakang mo. Tuloy, hindi makaadalo yung dugo mo ng... Tanggapin mo, ito, gift ng Lord sa akin itong malaking balakang. Amen? Di ba? So yung iba, sabi nga, yung ibang babae, na lulungkot dahil wala siyang dibdib. Yung iba ng babae, dahil malaki dibdib niya, parang nakatingin lahat na nanasa sa kanya. So hindi mo maintindihan. Ano po? Yung iba naman, natutuwa dahil siya ay maputi. Ano po? Ay, yung iba naman, kinaiinis siya sa sobrang siyang puti, para siyang papel daw. Ano po? Aba, hindi mo maintindihan ng tao. Mga kapatid, si David was able to recover his self-esteem, his self-image, because he has learned to celebrate his uniqueness. Go ahead. Kung gusto nating i-improve, enhance, it's alright. It's for God's glory. Pero may mga bahagi ng katawan mo na yun na yun. Halimbawa, yung anet ko, sinubukan ko talagang enhance yun. And that's no problem. Pero kung talagang paubos, I have to accept it. Halimbawa, si Pastor June Lozada. Kaya niya si Pastor June, di ba? Si Pastor June Lozada ay, yung misis niya, si Ate Nelia, ayaw siya magpakalbo ng tuluyan. Kaya kinaya nila yung ninong namin sa kasal, pareho, na mula dito, kinukuha yung buhok pa ganun. Kaya si Pastor June, sabi ko, pare, ano mo na, sabi niya, si Marinelia mo ayaw So ganun. Kaya tuloy, pag tinamaan ng hangin, talagang ang haba, gano'n. So, yun ninong namin, si Mr. Leonard, gano'n din, pag Mr. tinamaan ng hangin, ang haba. Sabi niya, ano ito? Yan, sa kanya binalik ko yun. So, gano'n no. Aba, nung pong siya'y nagpakimo, wala na nagawa si Ate Nelia. Talagang natanggal lahat ng buhok. Abe, wala nakakilala sa atin, mas gumwapo. Amen? Mas gumwapo ang Pastor June, kaya palapakan nga natin ng Panginoon, ano? Kaya ho, ngayon, ang kine-claim ho namin po ay ang kalusugan ng Pastor June upang sa kanyang buhay na ini-extend ng Panginoon ay patuloy niya maipaglingkod. And so, we continue to declare na ang kanyang cancer cell will be contained and will not affect the rest of his body. Ano po? Let's pray for that. Pero ang punto po natin, iba-iba ang pagkalikha ng Diyos sa atin po. Unless you are able to celebrate your uniqueness, ano po? Yung iyong frame, pati yung iyong personality. Tanggapin mo yung personality mo. Alam niyo, marami ay hindi niya tanggap yung kanyang sarili. Kaya po si Apostle Paul, halimbawa, si Apostle Paul po, ang problema po niya, yung kanyang mata ay luwa, tapos kumakatas po, ganyan. Wala hong maka-cure noon, kaya nag-strive siya sa ibang bagay, talino. Kaya po siya ay naging member ng Senado nila, ng Sanhedrin, siya po ay naging sikat. Tapos, he tried to impress yung pong mga opisyales by being the champion ng mga nagpe-persecute sa Christian. Kaso nga, kinatagpo siya ni Jesus at doon sinuko niya ang buhay niya sa Panginoon at natutunan niya na ang buhay pala ay si Kristo. Na matutuhan niya sa buhay si Kristo, so he has learned to accept himself. Kaya, yung kanyang sakit na yun, hiningi niya, Lord, pagalingin mo naman to. Pero hindi pinagaling ni Lord. Ang sagot ng Panginoon sa kanya, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10, ay ganito. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Yun po, ganda ho nun, ano po. Therefore, I will boast in all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insult, in hardship, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Halimbawa, yung Pilipina na pinanganak na walang kamay na babae. Walang kamay. Pero alam niyo naman, nabasa niyo siguro sa balita, ano po, ito ang picture niya. Wala siyang kamay, pero naging piloto siya. Piloto. Ewan ko kung babae, dapat pilota. Wala yata ganun na piloto pa rin. Piloto. Napapalipad niya ang eroplano at siya ay half Pilipina. Mabuhay ang mga Pinay. So kung matatanggap mo lang kung ano ka, matatagpuan mo tuloy kung ano ang purpose ng Lord sa pagkalikha sa iyo, sa pagiging ganyan. Hallelujah. Hindi naman natin makakalimutan si Nick Vujicic. Walang kamay, wala pa rin paa. Pero when he has learned to accept yung kanyang frame, yung kanyang body, at natagpuan niya, siya'y communicator. Kabila noon, ngayon ginagamit siya ng Lord. Instrumento, ladies and gentlemen, si David ho, he was able to recover because he has learned to celebrate his uniqueness. Don't try to be like someone else. Don't try to be like someone else.
try to celebrate who you are. Discover who you are. Ano ang personalidad mo? Ano ang iyong galing? Ano ang iyong husay? Ano temperament mo? Yung iba sa atin, sanguine. Yung iba choleric. Yung iba melancholic. Yung iba phlegmatic. Try to discover and celebrate your uniqueness. Mga kapatid, mga minamahal, God is so wise that He created us differently. Unless you are able to celebrate your uniqueness like David. Si David po, kala niya magiging secure siya dahil siya ay hari. Pero hindi po. He became secured only for who he was. Because he has learned to celebrate his own uniqueness. Alam niyo, yung mga Israelita, mapatapos maitawid ni Moises, 2 milyong Israelita, anong sila papasok na sa promised land? Ang ginawa ni Moises, nagpadala siya ng spies. At pinadala niya po si Joshua, si Caleb, at ang iba pa mga spy. Pagdating po, pagbalik po, ang sabi ni Joshua, ang ganda ng lugar! Talagang totoo ang pangako sa atin. This is a land of milk and honey. Tignan niyo naman ang mga ubas, kaya lalaki. Ang ganda ng lugar. Talagang pasukin na natin. Ang bibigay na lugar ng Diyos sa atin. Pero yung mga spies, dumating. Sabi nga, nako, ang lalaki ng mga tao dito. Para lang tayong tipaklong sa paningin nila. Ganon din ang tingin nila sa atin, parang tipaklong. Kaya natakot na yung mga tao. Sinaway sila ni Joshua at ni Caleb again. Sabi na, hindi. Malaki man sila, tayo maliit kaysa sa kanila, pero mas malaki ang Diyos natin. Amen? Kaya po, napakahalaga po yung how you look at yourself. Huwag mong tignan ang limitasyon na meron ka. Tignan mo kung anong pagkalikha sa'yo ng Diyos at ipagdiwang mo yon at pagtiwalaan mo ang Panginoon. Sabi sa Numbers 13:33, we saw the Nephilim, we seem like grasshopper in our own eyes. Bakit? And we look the same to them. So pareho, ang tingin ng mga tao, siguro sabi ng mga malalaki tao, pupulbusin namin kayo, tatapakan lang namin kayo tulad ng tipaklong. So sabi naman nila, oo nga, para tayong tipaklong lang. Kaya pagbalik nila, para lang tayong tipaklong. Kapatid, mapakahusay natin sa bansag, di ba? Yung bansag, negro, di ba? Kulot. Yun naman puro kulot. Ang tukso naman doon sa hindi kulot, unat. Ang dami natin yung mga bansag-bansag. Ito naman, tipaklong. Inuwi naman nila, tipaklong lang daw tayo. Sabi ni Caleb at Joshua, no! Mas malaki nga sila sa atin. So, hindi denial. Pero mas malaki ang Diyos natin. At totoo naman, tinalo nila ang mga kalaban. Ang mga taong natitiwala sa kayang gawin ng Diyos ay hindi kayang gapiin ang kanyang limitasyon. How many of you will say amen? Panghuli po sa verse 16, sabi niya, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book. Grabe ho yun. Grabe yun. Ibig sabihin, mula nang pinanganak ka, hanggang sa kamatayan mo, meron ng magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Kahapon kausap namin ni Engineer Robert, yung posible maging contractor ng ating pong tatayong gusali as the Lord provide us. Pakita natin. Because we are now praying for a second option. We now have 735 square meter sa SM, sa gilid ng SM. Tapos we bought the 300 square meter doon po sa bandang taas niya. Tapos we bought the 150 para iswap sana dito sa 308. Pero hanggang ngayon, we don't know kung ano ang response at hindi pa ho ganong ma-close yung transactions sa 308 na yan para maging 1,000 square meter. We want to swap yung 150 and buy another 150 to make it 1,000 square meter. Pero kahapon, I praise God dahil we were able to have a breakthrough for the plan B. Yung malaking property dun sa gilid that is owned by big company po became interested to start a dialogue kung masaswap po yung ating 300 square meter doon naman sa gilid. If that happens, magiging parang pabilog yung ating center. Parang pamaypay. This is wonderful. Ang ganda po lalo. Palapakan nga natin ng Panginoon po. So we don't know where the Lord will lead us. So yan po, we are praying for either plan A or plan B. We were discussing po, kasi po yung pong nag-drawing po nito, aking kaibigan at yung kanyang kumpanya, they are doing it for us for free. Pero yung iba't iba pong, halimbawa yung sa structure, engineer, etc., yung pong meron na ho silang ka-network. So we are trying to deliberate ano mga options that we have. At doon po, pinakita nila sa akin na importante talaga yung nakaplano talaga.
Yung bago tapusin, kailangan yung plumbing gamitin para talagang lahat maayos kasi mahirap yung pag sinara na, yung importante ng plano, importansya ng plano. Naalala ko tuloy ito mensahe ngayon. Yung sinabi na yung inordain ng Panginoon yung bawat araw natin. May magandang plano na ang Diyos sa buhay natin. How many of you will say amen? Ang kailangan mo lang lakaran yung plano. Pag yung plano lakaran mo, swak mo lahat. Sabi nga ni Kuya Rapi nung siya nabubuhay pa. Yung Joshua 1:8, ang akala ng iba, ang tema dyan tungkol sa Bible. Joshua chapter 1 verse 8. Ang akala nila, the topic there is about the Bible. Pero ang topic ko dyan, yung nasa last sentence. Then you will be prosperous and successful. Ina-outline ni Joshua ang buhay na magtatagumpay at sasagana. Sino gusto mong tagumpay na buhay? Sumigaw ng amen. Sino gusto rito masagana siya? Sumigaw ng mas malas na amen. Yan po ang tema dyan. Paano maging successful at paano sumagana. At ang sinasabi po ni Josue, simple. Kailangan yung Word of God ay patuloy na maging laman ng bibig mo, ng utak mo, bulay-bulayan mo, at isa pamuhay mo. Bakit? Kasi mga kapatid, mula nang tayo isilang hanggang sa paglaki natin, pilit dinidistort ng demonyo yung ating pong self-image, yung pong ating pagkilala sa ating sarili. Kaya po napakahalaga na maunawaan na ito'y malinis ng Word of God ang utak mo tungkol sa iyo, tungkol sa sarili mo. Yung self-esteem po is the deep down feeling. Sabihin nyo nga, deep down feeling. Pakilakasan po, deep down feeling. Yan po yung damdamin mo sa kaloob-looban mo tungkol sa sarili mo. On how you regard yourself. On your opinion or judgment about your own value. The extent of which you think you matter in life. It's the feeling that says, I like myself. And why do you like yourself? Because you have a good job? Or because of your identity, as we just said? Kung because of your good job, conditional yun. Kaya anything can happen. Hindi ka stable. Alam niyo po, importante ito. You'll be able to say, I like myself. Because I am created in the image of God. Because I am a child of God. Because God made me uniquely. And I celebrate it. Lahat nga ho ng ganito po ang damdamin. Sabigaw nga ho uli ng amen. Yung self-image po is our self-portrait. How do you, yung paano mo tinitignan ang sarili mo sa kabuuan. How you picture yourself to be. Most of the time, this is inaccurate. Because of the things that we hear about ourselves. Nasabihan ka ng tanga, nasabihan ka ng wala kang kwenta, nasabihan ka ng matanda ka na, nasabihan ka ng ikaw ay tumandang walang pinagkatandaan, o ikaw umatandang paurong, whatever. And then you began to believe. Kagaya po ng mga Israelita, ano po, they are ready to conquer. Ang dami na ng kanilang nalampasan. Ultimo dagat, hinawin ng Lord para sa kanila. Pagdating doon, dahil lang malalaki mga tao, na-name ko sila, grasshopper. Grasshopper daw tayo, grasshopper. Natakot na. Because they began to believe. Ladies and gentlemen, you and I must celebrate our destiny. For the Israelites, their destiny is to go to the promised land where, sabi nga, yung land of milk and honey. Pero hindi sila makapasok doon because they cannot celebrate that destiny. Only 2 among the spies. And the rest were influenced. Kaya among the batches, only Caleb and Joshua were able to enter the promised land. At yung next generation na po. But that generation all died. And they did not enjoy. Mga kapatid, mga minamahal, unless you believe in your destiny, that you and I are destined to succeed. You and I are destined to become prosperous. Do you believe that? Do you really believe that? You say amen with confidence. Amen. Yes. Kaya sabi ni Apostle Paul sa Philippians 1:6, I am confident of this. Importante yon. You say it with confidence. I am confident that He who began a good work. Are you confident when you say that God has prepared destiny for my success and for my prosperity? Then you say, amen. Di ba? Do you really believe that you are destined, you and your children are destined to succeed and to become prosperous? Yes, ano po. Importante po ito. Ngayon, maraming mga basura na nailagay sa utak mo o inilagay mo sa utak mo tungkol sa sarili mo. Nalilinis siya ng Word of God. Nalilinis siya ng Word of God. Kaya po importante na habang binabasa mo ang salita ng Diyos, yung mga lumaki sa Sunday school o kaya matagal na sa simbahan, parang ang Word of God parang naging ordinary na lamang. No.
As you read the Word of God, it cleanses your mind, it cleanses your soul, it cleanses your heart. Kaya po, yung mga maling akala sa sarili mo nabubura. Papaniwalaan mo ngayon, hindi sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa sarili mo, kundi ang papaniwalaan mo na sinasabi ng Diyos tungkol sa akin. Ang sabi ng Biblia, ako'y anak ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, I am more than conqueror. Ang sabi ng Biblia, I am a champion. Ang sabi ng Biblia, I can do all things through Christ who strengthens me. Yun ang paniniwalaan mo. Ay kung minsan palibasa, mga nakapagsabi ng negatibo tungkol sa iyo, mga mahalagang tao sa buhay mo. Minsan magulang mo sa kanilang unguarded moment. And though you resist it, pero in your heart, you begin to believe it. And it has become your picture of yourself. The picture of yourself. It has become your self-image. And you're imposing it on you. Palpak talaga ako. Ako talaga problema. Ako lang talaga lagi nagdadala ng problema. Malas talaga ako. Hindi. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka malas. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, if you sometimes you see yourself as unqualified, hindi talaga ako pwede dyan. Hindi ko talaga kaya yan. Alam niyo, sabi ng Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon, halimbawa, kay Jeremiah. Si Jeremiah po, pagtingnan po natin, yung calling kay Jeremiah, when you look at that, sa Jeremiah chapter 1 verse 5, sabi diyan, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Grabe. Bago pa siya pinanganak, nakaset na kung ano ang kanyang destiny. I appointed you as prophet. Kailan nangyari yon? Noong bago pa siya matapos ma-form sa tiyan ng nanay niya. Kaya hindi totoo yung mother knows best, anak. Hindi ho. God knows best. Kaya si mother at saka si father, tutulungan si anak na hanapin ang best plan of God. Kaya ang sabi ng Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Kaya yun lang hanapin mo yung part na yun. Iaayos ng Lord. Kaya minsan, liliko ka, ay kakalipitin ka doon para bumalik ka doon. Eh, kaso marami kang liko eh. Kaya ka maraming liko kasi hindi naman bahagi ng buhay mo ang Word of God. Kaya sa mga decision mo, hindi mo kinoconsider kung ano ang sinasabi ng Word of God. Ang kinoconsider mo, yung katuwiran mo, yung pamamaraan mo. Diba? Mga kapatid, ang pagsunod kay Kristo ay pagkahubog ng ating mga pagkatao. At pag nahuhubog ng ating pagkatao, ang mga decision making mo ayon sa prinsipyo ng salita ng Panginoon. At dahil doon, mga kapatid, mga minamahal, sabi rin ni Jeremiah, at mararanasan mo sa Jeremiah 29:11. Ito ay kilalang talata, verse 11 to 13. Basahin natin. Ang sabi, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to, ano po sabi? Prosper you and not to harm you. Kaya kung mayroong mga difficulty ka, huwag ka mag-alala. God will not allow you to be harmed. Just flow and do what God wants you to do. And God will be the one to correct everything. Not to harm you. Plans to give you what? To give you hope. To give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts today. You must be able to celebrate your destiny. Maybe ngayon marami kang pagkabiguan, kapos ka. That's not your destiny. Temporary lang yan. Believe in your heart na may mas maganda pang plano ng Diyos sa buhay mo. At yun ang paniwalaan mo. At bumalik ka sa Word of God. Basahin mo lagi. Kaya meron tayong RDS Academy every Tuesday. This is open enrollment. You can come 7 p.m. up to 8. Meron tayong worship and word. And then sa 8 to 9, meron tayo pong equipping classes. And then meron po tayo mentoring immediately after that. At dinadala rin natin pag Sunday yung ilan lang na subject niyan. So, ngayon po, 8, habang nag-worship, meron pong klase. Ngayon sa susunod na buwan po, mag-i-start yung klase ng 11. After nito po, you can enroll sa 11 o'clock. Yun lang, ilan lang yung subject. But the rest of the subjects, available talaga pag Tuesday night. So, through this, patuloy po natin maunawaan yung mga magandang plano ng Diyos sa buhay mo. At yun ang pangahawakan mo. And you will experience that blessing. Alam niyo ho, pinupuno ng demonyo ang puso natin ng kapaitan, ng reklamo, ng sama ng loob. Kailangan malinis yun ng Word of God upang makita natin ng gusto ano yung magandang destiny ng Panginoon sa atin. Let us celebrate our destiny. Huwag kang maapektuhan ng mga problema mo sa paligid ngayon. Si David, he also had some problem. He also encountered failure. But he did not allow them to influence him.
He believed and he hold on sa kanyang destiny. Alam niyo, meron isang kabataan, a young man by the name of Lee Harvey Oswald. He grew up with a mother who is very strong, very domineering mother. In fact, before he was born, ang nanay niya nagkaroon na ng 3 asawa. Pero nahiwalay po sapagkat ginugulpi po ng nanay niya yung mga naging asawa. Baliktad do, ganun o katindi. Kaya po yung unang 3 asawa, nakipag-divorce kasi ginugulpi ng nanay niya. Malaki kasi, domineering personality. Tapos until his mom met his dad, at nung siya pinanganak na po, namatay naman yung tatay. He grew up without a father. So he grew up practically with a mother who was very big. E siya po ay maliit yung frame niya. Maliit lang siya para sa nanay niya. Tapos napaka-domineering ng nanay niya. Eh, kung asawa ginugulpi, di lalo siya, nagugulpi rin po siya. Kaya lumaki ho siya ng walang naramdamang pagmamahal. Hindi rin siya lumaki sa disiplina, lumaki siya sa parusa, pero hindi sa disiplina, sa paggabay. Wala siya nakalakihan ng pagmamahal, hindi siya lumaki na may naramdaman niya na siya ay mahalaga, siya ay importante, at walang nagtitrain sa kanya. He was on his own. Nung lumalaki na po siya, he was being bullied, he had no one to go to. Mga classmate niya, binubully siya, pinagtatawanan siya, he had no one to go to. At nung siya po ay high school na, he was forced na huminto sa pag-aaral. At pati sa community nila, siya ang nabuburo, siya ang pinagtatawanan. At dahil nga iniisip niya, siya ay palpak, siya hindi mahalaga, kaya pumapalpak siya. Punong-puno ang puso niya ngayon ng galit, ng sama ng loob, ng paghihiganti. Kaya dahil doon, it affects his decisions in life. Kaya lalong nadidislike siya ng marami. Hanggang sa isang araw, nakita siya na advertisement na nagtatanggap sa Marine, US Marine. Nag-apply siya. And tinanggap naman siya. Pero nung tanggapin siya, nagpakahusay, pinagtatawanan siya ng mga kapwa niya Marine kasi nga mas maliit siya kumpara sa kanila. So ang ginawa niya, doon siya nagpakahusay sa pagiging sniper. So magpakahusay siya sa pagiging sniper. Pero kahit isa sa mahusay na sniper, pinagtatawanan pa rin siya, binubuli pa rin siya. At minsan pinagtutulong-tulungan siya. Kaya po umalis na siya sa Marine. Nag-abroad siya. At sa abroad, nakakita siya na isang babae na inisip niya magmamahal sa kanya. At sila nagpakasal. Pagkaraan ng ilang taon, naisipan niya umuwi ng Amerika at sinama niya yung misis niya. Yung misis niya, mas malaki rin sa kanya. Habang tumatagal, nung nagkaroon na ng US citizen yung kanya misis, nagsimula na ang problema nila. Pati misis niya ay pinagtatawanan siya. At dumating ang panahon, nasasaktan din siya na misis niya. Eh dahil iniisip niya, yung misis niya lang pwede magmahal sa kanya, hindi niya masaktan. Kaya ngayon, yung misis niya, pinagsamantalan siya, lalo siya sinasaktan. Minsan niya, nilock up pa siya sa toilet po at iniwanan ng ilang araw po. Kaya kailangan pa niyang wasakin yung toilet para siya makalabas po. At may mga panahon po, may panahon na pinalaya siya ng misis niya. And he had no one to go to. He had no place to go to. So bumalik siya, nagmamakaawa, lumuluhod para tanggapin lang ng misis niya. Inapi-api rin siya ng misis niya. So wala siyang nagmamahal sa kanya. Puro galit, puro sama ng loob, puro reklamo. Na pagka nakikita niya ang iba masaya, lalo siyang napapaitan sa buhay niya. Isang araw, pinasyahan niyang umalis, kinuha niya yung rifle niya, pumunta siya dun sa bookstore na pinagtatrabahuhan niya, at umakyat siya dun sa 6th floor. Inihanda niya yung rifle niya. Sapagkat doon sa harapan ng bookstore nila, dadaan ang isang sasakyan na may nakasakay who was well-loved, who was very rich, and whose family was very famous. And whenever he sees this man on television, lalo siya nanliliit because this man is very famous, this man is well-loved. And so he decided to point his rifle to this man at pinakawalan niya ang 2 bala. At yun ang pumatay kay John F. Kennedy. John F. Kennedy was killed by a man who never felt love. And people around him failed to show his importance. Because he had no Jesus in his life, he had no one to go to. And he began to believe na wala siyang kwenta. And he cannot afford to see John F. Kennedy, who was then well-loved by people. Up to today, maraming sa Amerika na ganyan. Kaya bigla na namamaril. Kasi they don't feel love. Dito, mga bully.
mga nambubuli ng kapwa, nambubuli ng kapitbahay, nambubuli ng classmate because they have problem inside them. Pero ikaw, kapatid, at ako, we have our God who loved us. Or we only need to choose to go to Him and feel His embrace and His love. And begin to celebrate our identity with Him. Begin to celebrate your uniqueness. And begin to be excited sa magandang plano ng Diyos sa iyong buhay. And therefore, you have no time na magpakalunod sa pait ng buhay mo. Magpakalunod sa mga sama ng loob mo. But instead, allow God to move in your life. Kapatid, kaibigan, you are secured for who you are because of the Lord Jesus Christ. Tayo himukot mo na lang. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming lahat na huwag halawin ang aming pagpapahalaga sa aming sarili, sa material na bagay, o sa pagtanaw ng tao sa paligid namin, o sa sinasabi ng tao. Tulungan mo kami, Panginoon, to celebrate our uniqueness, our being, our inmost being, our identity, and our beautiful destiny. Kaya po ang mga gawa ng dyablo sa aming buhay, nais namin pong wasakasan at amin pong lakaran ang magandang plano mo, Panginoon. Aming itatapon ang aming mga pait, ang aming mga reklamo, ang aming sama ng loob. We will not allow ourselves to be surrounded with people who have bitterness and who have problem, Lord God, sa kanilang pagtingin sa sarili, so that we will not be affected, but rather we will be the one to influence them at the right time. Father God, I pray, move in the hearts of every one of us. Kapatid, habang nakayuko ka, nakapikit ng iyong mata, if it is your prayer that, Lord, I want to be secured for who I am because of you. Kung yan ang prayers mo, pwede ba tumayo ka sa iyong kinauupuan? At sa iyong pagkasabi mo, Lord, I would like to be secured for who I am. Yes. Sapagkat ako'y pinagkaabalahan mo. Ako'y pinaglaatan mo ng panahon. Ako'y minahal mo. You know even my name. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyong pagpapahalaga sa akin, Panginoon, ano man ang kalagayan ko sa buhay, I will feel good about myself because of Jesus. Yeah. Not because of who I am, but because of what you've done. Maaari mo itaas ang iyong kamay sa Panginoon. Yes. Sa matataas mo na iyong kamay sa Panginoon, you can all together shout and say, A flower quickly fading, and today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor with no destiny. Hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. who are you? We are His. Hallelujah. Who are you? We are His. Pwede ba itaas natin ang dalawang kamay natin sa Panginoon? Sabayan niyo po ako sa panalangin. Panginoong Diyos, lakasan po natin, Panginoong Diyos, salamat po sa iyong pagpapahalaga sa akin. Dahil dito, maipagdidiwang ko ang aking pagkatao, ang aking uniqueness, at ang aking destinasyon. Ako ay tinalaga mo upang magtagumpay at guminhawa. Inaangking ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.